Maglalagay na ng mas mahigpit na settings ang kumpanyang Meta sa mga social media platform nito para masala ang mga hindi angkop na content para sa kabataan. May time limit na rin ang paggamit ng kabataan ng mga nasabing app. Yan ang unang balita ni Dano Tingkungko. Para protektahan sa tinatawag na inappropriate o hindi angkop na content sa social media, ipatutupad na ng Meta sa Pilipinas ang teen account settings para sa mga users edad 13 hanggang 17. Ang Meta ang parent company ng social media apps na Facebook, Instagram at Messenger. We wanted to make sure that there's automatic, by default, protection. So when the teen is online, whether they just created the account or they've been online for a while, they're automatically protected. Content that should be properly rated. How we treat harms, whether as long as it is on platform, goes on how we analyze it, how we look at it. And the features are available basta kabataan yung involved. And teen accounts is there to guard against even these issues. Sa ilalim nito, by default ay magiging private na ang account ng teenagers. Ibig sabihin, hindi makikita ng hindi nila friend ang content o feed ng teenager. Kailangan din i-approve ng teenager ang bagong followers. Hindi rin pwedeng i-message ang teenager ng kahit sinong hindi konektado sa kanila. Stricto din ang pagpapatupad sa filter sa mga teenager mula sa comments hanggang direct messages. At ilalagay din sa pinakastriktong setting ang anti-bullying feature ng Meta na hidden words. Meron ding time limit sa paggamit. 60 minutes may notification na sa mga bata para isara ang app. May sleep mode din na naka-on by default mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. kung saan muted lahat ng notification at lahat ng DM may auto-reply. As a parent, you don't have to do anything. They cannot change any of these settings alone. They cannot. Only a parent can change the settings. Pero paano kung merong magtangkang dayain ang kaniyang edad? Aminado ang Meta, wala silang 100% paraan para pigilan ito. Pero meron naman sila mga prosesong ipinatutupad para i-verify ang edad ng users. If we suspect that they're lying, and they will either do a selfie it's called face prediction, and until they do prove their age, then they won't be allowed back on Instagram. They can also lose their whole account. Ang DICT suportado ang hakbang na ito ng Meta. 9 out of 10 of our youth are online, and that accounts for a huge traffic. And alam nyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. We support freedom of expression, but we also guard against any harmful effects on the internet, especially po sa mga kabataan natin. Ang mga nakausap namin mga teenager, hati naman ang opinyon. Di po, parang controlling na po siya. Kasi kailangan din po nilang parang makipag-connect sa mga nila, parang kaklase, mga kaibigan. Kaya yung 1 hour po na limit, baka hindi po maging okay sa kanila. Okay naman yung safety. Basta huwag ka lang mag-talk sa strangers. Maganda man daw ang ganitong mga hakbang, paglilinaw ng ilang mga stakeholder kabilang ng Meta, katulong ito at hindi dapat kapalit ng tinatawag na smart parenting. We should not be in a situation wherein we have the illusion that this will solve all the problems. These tools will be maximized when we combine it with different interventions. We have to teach the parents also how to use the platforms, the applications, how to be responsible digital citizens. So it's very important para sa amin po yung digital education and instruction. So both parents tsaka po yung mga children, we want to teach the parents so that they can properly advise and supervise their children. Sabi ng isang magulang na nakausap namin, maganda man ang gabay at mga limitasyon, best parenting pa rin daw, lalo na sa mga teenager, ang tiwala sa kanila. Bigyan mo sila ng free will, pero alam mo yung limitation. Pero wag mong paramdam na yung mga age na ganyan, yung mga start nila na ma-discover nila ano yung dapat, kung anong tama at mali. So ako may tiwala naman ako sa anak ko, then kung maging honest lang siya, so why not? Ito ang unang balita, Dano Tingkungko, GMA News.